yung ano talagang healthy. Oo, ay kung umiinom ka. Sabi rito, no? The seeds you are now scattering will make your life worse or better your life. Yeah, galing, no? Yes, someday you will enjoy the fruits of, or you will pay the choices you plan today. So, ibig sabihin, yung future mo, laging nakadepende yan kung ano gagawin mo ngayon. Okay? So, lahat ng umattend ng OBP, ano po yung last message ko? Tuwing ako'y natatapos sa aking presentation. No? Simple lang naman, ha? Kung sino ka ngayon, yan ay ang mga resulta ng decision mo noon. At kung sino ka sa darating na panahon, yan ang magiging decision mo ngayon. So, ibig sabihin, napaka-importante ng present. Kaya nga po, kung gusto mo maging successful ngayon mo dapat nararamdaman yung success. Okay? Ngayon, live in the now. Okay? Yun yung topic eh. Live in the now. Mabuhay ka ngayon kung ano yung gusto mo sa future mo. O, sabi sa Galatia, no? Whatever a man sows, that he will also reap. Galing, no? Nagtanim ng mais. Palagay nyo, anong tutubo dito? Mais din, di ba? Wala pong nagtanim ng mais, tumubo mangga. Walang ganon. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa natin, yun ang mangyayari sa atin. According to the law of giving, what you are given are always equal to what you are receiving. So, dalawang word, no? Give and receive. So, nagsumikap ka, nagtiyaga ka, di ba? Malaki ang posibilidad na may aanihin ka dun sa ginagawa mong effort. So, kahit nasa 1OT tayo, kung ikaw naman ay patamad-tamad, lagi kang nasa bahay, wala naman marahil dahilan para i-inspire mo yung result ng mga nagpapakahirap. Ano po? So kailangan mo rin talaga. Gusto mong gumaling, di naman ma-attend ng training. Ano yun? Pagkagising mo, magaling ka na, di ka naman magating ng mga activities, di ba? Ng mga workshop, di ba? O hindi mo ini-improve ang sarili mo. O ngayon, naglabas ako ng bagong video ha. Yung video ko ng presentation, yung Zoom meeting natin last week, ilagay ko sa YouTube para sa inyo. O type nyo nga yung number 8 kung sino na po yung nakapanood. Tingnan nyo, wala pang nakapanood, no? Kasi bakit 2 hours? 2 hours kung makakatulong naman sa'yo. Mabuti pa si Sir Abraham, napanood na niya, Si Ma'am Jane, napanood na rin, Hindi ako, sabi ni Master, si Ma'am Coach Sally, napanood na ni Ma'am Sally, nasa ano pa yan? Ang purpose ko nun, para at least kahit papaano ma-refresh ka, hindi ko naman sinasabi na tama lahat ng sinabi ko. Pero kaya mong buuin yung presentation mo ng product marketing base dun sa video na yon. So ikaw na ang bahalang mag-evaluate. Pwedeng may tanggalin ka, pwede kang may idagdag, pero at the end of the day, kapag pinanood mo siya everyday, araw-araw, darating ang time, mabubuo mo yung presentation mo. Yun ang purpose ko doon kung bakit ko yun kinumpleto. Ngayon, kung isang beses, 2 beses mo lang pinanood, hindi naman ako naniniwala. Okay? Na darating ang time na kaya mong i-present. Tama po. So, ibig sabihin, kapatid, para lang yung kanta. Kung lagi mo siyang papakinggan, bibigyan mo ng time na pakinggan, maniwala po kayo, darating ang time. Tama? Magagawa mo yung negosyo by your own na hindi ka masyadong nagiging dependent sa upline mo. Okay? Ayan. Ayan. Buti pa si Ma'am, kaya gustong-gusto ko to si Ma'am Sally. Hindi ko po yan pinalalagpas, hindi ko nga yan na-sharean si Ma'am Sally. Baka nakita lang niya sa group, di ba? Kasi hindi ko naman share individual Kunti lang na share ko individual, sa group lang Pero nakita nila yung pinanood nila si Ma'am Pili pa, nag-message pa sa akin kanina nung mapanood niya. Sabi niya, di ba, thank you, nagpasalamat nga ata Nagpasalamat ka ba, Ma'am? Nagpasalamat si Ma'am Pili pa. Kasi bakit? Kahit walang Zoom, panoorin niya lang yun. Parang masa-charge ka kasi Okay? At pangalawa, nagle-learning ka. Yun ang importante doon. Yun po yung point doon, kung ano tinanim, yun ang aanihin, ha? Sabi ni Lord, wag pakainin. Ito yung tinatanim, ha? Ito yung itinatanim in a positive way. Positive way, ha? Number 1, kapag nagtanim ka ng honesty, yun yung seeds mo, ano tutubo? Tiwala. Goodness, friends. Goodness, mabait ito, Maraming kaibigan. Humility, greatness. Bigyan ko lang to ng backup, ha? Ano sabi sa Bible? Ang nagpapakataas, ibinababa, at ang nagpapakababa, itinataas. Kaya lahat na may mga humble down attitude dyan, yan po yung maunang yayaman. Kasi bakit? Inisip mo, di ba? They sacrifice to attend training, di ba? Kung yung mga acne, alam ko na yan. Jesus, paulit-ulit naman yan si engineer. Ang tanong ko lang, alam mo na ba yung, di ba kaya, nung bang ikaw ay nag-grade 1, 1 taon ka namang pasok ng pasok. Di ka naman nagsawa dun sa teacher mo. Di ba? Subject mo, PE. Di ba? Ganda PE nyo. Ang ginagawa ninyo, di ba? Nag-jackstone lang naman kayo, di ba? 6 years nga, Di ba? Sa elementary, hindi man tayo nagsawa,
Eh kung nagsawa kaya yung mga teacher natin sa pagtuturo, paano bumadid, sana tayo natuto. O kailangan, di ba? Huwag yung alam ko na yan. Wala ka pa resulta, alam mo na yan. Hard work, di ba? Success. Lahat ng masipag lamang. Okay? Forgiveness. Ito gusto ko to. Spiritual to, principles. Forgiveness. Dapat walang baggages walang dala-dala. Okay? Kasi sabi nga isang bagay lang ang pwedeng tumira sa ating puso. Kapag yung galit nakatira diyan, wala po yung love. Okay? Kapag naman nandiyan yung love, hindi makakapasok si galit. Ganun po 'yon, okay? So ayan. So ano pa? Openness, intimacy, intimate, no? Patient, improvement. Patient lang. Kung hindi makuha ng isa, dalawa, tatlong attend lang ng attend, be patient. Maniwala ka pagdating ng araw, magi-improve ka din. Okay? Then practice what you learn. Execution, importante 'yon. Paano ka mag-i-execute? Wala kang dala-dalang baon, 'di ba? Ang baon mo, yun natin mo na training. Okay? So makakapagtahi-tahi ka diyan ng mga information na feeling mo kaya mong i-handle. Okay? So gagawa ka ng sarili mong script base dun sa lahat ng napapakinggan mo. Pagagandahin mo 'yon kasi ikaw yung script writer noon, ikaw yung magiging writer nung sasabihin mo. Since ikaw ang may gawa noon, talagang part ng buhay mo 'yon. Hindi ko sinabing period to period yun ang sasabihin mo, pero makakagawa ka na ng script. How to present, faith, miracles, kung ano pinaniniwalaan, doon nag-i-start yung himala ng buhay. Kung naniniwala ka ngayon, nayayaman ka, walang dahilan. Magkakaroon ng miracle ang buhay. Ang dami nang nangyari sa buhay natin yan. Bagamat sometimes yung iba, maliliit na bagay, kaya hindi natin masyadong na-value. Pero may kimaliit yan, kimalaki, the same lang naman yung yung formula. Tama? Paniwalaan mo yung isang bagay na mangyari sa'yo, mangyari talaga sa'yo yun. Walang dahilan. Okay? Ayan, tama po yan. Okay? So, type lang kayo pag may nakikita kayo if you don't like what you are reaping, you had better change what you have been sowing. Kung nakikita mo na hindi nagbabago yung buhay mo, baguhin mo yung ginagawa mo. Baguhin mo yung approach mo. Kung hindi ka nakakapagpapiin, baguhin mo yung approach mo. Baguhin mo yung ginagawa mo. Baka hindi ka nakangiti, di ba? O baka kulang ka pa sa sipag, baka may takot pa dyan sa puso mo, o baka hindi mo pa nagagawa yung isang bagay na kailangan para ma-overcome mo yung fear, o katulad ng pamalayas. Yan yung isa sa mga exercises para mawala ang fear. Tama yung wala kang pakialam kahit makita ka ng kapitbahay mo, kahit pasabihin ng kapitbahay, si Mari na mamlayas. At masama rito. Di ba? Dapat ganun yung confident mo sa sarili mo. Ako may negosyo. Kaya ako na mamlayas kasi negosyo ko to. Ganon. Huwag yung nahihiya. Huwag kang pahiya-hiya. Paano hindi mo ma-overcome yung takot mo kung hindi mo gagawin yung isang bagay na kinatatakutan mo? Ganun po yun. Okay? So, what you sow, you reap. Dito, negative ha? Ito, may aral dito. Kanina, wala masyadong aral eh. Parang binaligtad lang. Dishonesty, distrust. Selfishness, loneliness. Selfishness. Makasarili to di ba? Pride, distraction. Kapag mataas ang pride, ano nangyari? Tingnan nyo yung buhay. Di ba? Puro umpisa. Distraction, sabog. Di ba? Walang pinupuntahan eh. Di ba? Then because of pride, marami sa atin na experience to. Nakakalungkot, di ba? Kumikita ng malalaki, di ba? Because of pride. Ngayon, buhay? Distraction, magulo. Di makapag-isip ng positibo kasi ang daming daladalang baggages. Punong-puno ng galit. Envy. Inggit. Kamainggit. Lahat tayo isa nga ang ama eh. Pinauna lang yung mga nauna na yan. Bakit mo sila? Tayo na yung kasunod. Diba? Kaya nga pinapili ka na kung anong kulay. Di ka naman nag-type kung anong kulay ng gusto mong sports car. I-type nyo na lang dyan kung ayaw nyo yung sports car. Ano ba yung pangarap mong kotse? Dapat specific. I-type mo dyan. Gusto ko sir, Innova na kulay Fortuner. Baka hindi mo man lang alam kung ano pangalan ng kotse. Hindi, gusto ko yung kotseng yung pula yun na mabilis tumakbo eh. Hindi ganun. Mazda ba yun? Honda ba yun? Nissan ba yun? Baka may mag-type dyan. Gusto ko sir yung yung mabagal lang. Yung alam nyo yun, yung pag mainit, may kortina. Tapos yung yung gusto ko kasi ayoko nung yung natatakot ako na baka maplatan ako. Gusto ko yung yung sasakyan na yung mga kamag-anak ko nasa likod lang para pag naplat ako, may tutulong. Tapos gusto kong sasakyan, Giner, alam mo yung pagpasok ko, kakaiba, nakahiga ako. Tapos gusto ko masaya, may tugtog na naririnig sa
O sino yung may sasakyan na gustong ganon? Tapos natatakot kasi ako engineer na mabangga. Gusto ko ang takbo mabagal lang, 20, 20 lang. Sino, sino yung may sasakyan na gustong ganon? Oh, specific. Pag ano po, ano sabi, ano sasakyan 'yon? Ayan, sige, laziness. O ayan, tamad, stagnant. Hindi nag-i-improve yung buhay. Bitterness, isolation, yung mga bitter. Greed. Wag niyo practice yan, yung greed, no? Ito, gossip. Ito, gamit na gamit to sa atin. Ito, kailangan natin to, mga marites. Ang maganda, kapag na-convert natin yung marites, hindi na sila nagpo-produce ng kaaway. Kaibigan na. Kasi iba na yung kinikwento pag yaman na eh. Okay, so worries, wrinkles. Tingnan nyo nga mga mukha nyo sa lamin. Kung may mga wrinkles yan, malamang may worries, no? Sin, guilt. So, alam nyo, no? Sabi nga, in every action, there is an equal and opposite reaction. So, in every action, there is an equal and opposite reaction. Ganun talaga, no? What you are given are always equal to what you are receiving. Talagang may formula tong mundong to, no? Sowing and reaping, diniscuss natin. So, alam niyo po, ikaw ang bahala mag-decide kung ano gusto mo sa buhay mo, eh. Basta't yung future, grabe, no? Basahin nyo to. Sasabayan ko kayo. Tanim ka lang ng tanim. Huwag kang titigil. Sa ngayon, parang naiisip mo, walang napupuntahan ang mga ginagawa mo. Darating ang panahon, lulutang ka sa dami ng bunga ng paghihirap mo. Ang malupit pa, uusbong yan sa panahong hindi mo inaasahan. Alam mo itong sakripisyo ng pag-attend mo ng training, parang sabi mo, sayang na naman yung oras ko sa pag-attend kay training. Hindi po. Alam nyo, nadidevelop dito yung yung patient mo, yung discipline mo to attend training. What if, dahil na-disiplina ka na umattend ng training, dumating yung training na kailangan mo, na magpapayaman sa'yo. Since wala ka pang discipline, andyan na yung tamang training. Sabi natin, hindi pa ito yung tamang training mo. Darating pa lang sa panahon, hindi ka na nagkaroon ng self-discipline. So dumating yung tamang information, hindi ka nga, wala nga eh. Wala kang tiyaga eh. Hindi mo rin na-grab yung opportunities. It's a preparation. Kaya importante rito, hindi naman to gagawin. Kung alam nga, magpakahirap tayo pare-pares. Kung ako pimili, mas gusto ko na natutulog na. Di ba? Pagod din naman ako. Pero hindi eh. Kasi ang concern ko yung company. Kasi kung alam nyo naman yun eh. Kaming mga leader ang concern yung company kasi para sa amin, kung mas tatagal ang company, mas malaki ang chance na kumita tayo ng malaki. Tama? Kaya ginagawa naming mga leaders na tinatry talaga namin na dumami ang mga leaders. At nadami lang ang mga leaders through training. Tama? Kung walang magtuturo, di ba? Nag-graduate. Tama? Dami estudyante. Papasok ka sa school, wala namang nagtuturo. Di ba? Matutunan mo. Maraming magiging distributor, pero kung walang teacher, walang ka-graduate. Ang graduation kasi, yung pagkakaroon ng resulta. Kailangan may teacher. May tatay yung teacher. Maganda nga eh. Di ba, libre naman eh. Parang parang kami pa nga attend kayo train. Nagpapakahirap pa di ba? Kasi gusto namin, dumating ang time, yung stability ng company through leaders, dumami. Yung stability nandyan. So, an act of charity is always returned in a like manner. So, okay naman pala na gumawa ng mabuti, ha? Show charity and goodwill towards other and it will return to enhance on your own life. Many wonder. Alam niyo po, kaya nasama to sa slide na to kasi yung negosyo kasi natin tao. So darating ang time, i-evaluate ni Lord kung how we treat yung mga taong ipinagkakatiwala sa atin. Take note the word. Ipinagkakatiwala. So ibig sabihin, ang dami naman pwedeng mag-invite, bakit ikaw ang naka-invite? Ang dami naman pwedeng salihan, bakit sa'yo sumali? So, ibig sabihin, ipinagkatiwala sa'yo yung tao. Alagaan mo naman, please. Mahalin mo naman, please. I-value mo naman, please. Pagpasensyahan mo naman kung hindi pa talaga, slow learner, pagpasensyahan mo. Kailangan mo yon. Hindi yung, you expect everything. Hindi naman alam nyo po, since ibinigay sa'yo yan, okay? Kailangan unawain, intindihin mo yan. At wala kang magagawa kasi unang-una, test mo yan. Na kung yung ipinagkatiwala sa yung tao na handle mo ng tama, ay palagay ko naman, imumultiply ni Lord dyan, marami pang darating na tao sa iyo na magagaling. Tama? Kung ikaw yung
O pero kung namatin ka ng training ko, hindi ka mag-apply, tamang apply ka. Maniwala ka. Huwag kayong gagawa ng ano, huwag kayong gagawa ng hindi maganda. Lalo na sa kapwa nyo. Hindi magandang practice yan. Okay? So ito, sabi rito, galing nito, no? Itong quote na to, no? Nadaanan ko lang to, kaya lang mix up to sa training ko eh. Keep doing good without expecting anything in return. And God will take care of your needs. Oh, di ba? O kaya may mga katulad kong mga leaders, katulad nila Sir Gab, nila Sir Dan, nila Sir Bobby, di ba? Nila Aspe, na mga speaker pag Friday, Saturday, sa mga, di ba? Ang hirap kaya nun? They sacrifices a lot. Tama? Pupunta sa iba't ibang lugar para mag-conduct ng mga training. O, tama, hindi naman for fame purposes. Well, income dun eh. Pero ito kasi yung sinabi, keep doing good without expecting anything in return. And God will take care of your needs. O question, anong ginawa mo sa kapwa mo? Na pwedeng ito yung magiging dahilan para si Lord ang magbalik sa'yo. O, di ba? O ngayon, anong ginawa mo sa kapwa mo? Na yung negosyo mo, tao. Na alam mo sa sarili mo, na ine-expect mo na si Lord ang magbibigay kasi alam mo sa sarili mo na nakatulong ka sa kapwa mo. Okay nyo, kaya mo ba i-identify ano yung nagawa mo sa kapwa mo? O, di ba? So, ikaw ang nakakaalam niyan. Okay? So, ibig sabihin, kapatid, nasa negosyo tayo ng tao. So, please naman, i-value natin ang tao. Okay? So, yan po. Yung word, ipinagkatiwala, ginamit na natin yun. Huwag natin ulit-ulitin. Okay? So, ano sabi rito? God does not only want to bless you, but want to bless other people through you. I-bless ka raw ni Lord kung ang main goal mo ay para mag-bless ng ibang tao. Hindi lang yung puro ikaw ang problema kasi mayroong ayoko magano. I'm sorry to na minsan nadudulas ako na ayoko lang kasi ng mga gano na alam nyo yon na parang extraordinary sila na sila lang yung binibless, di ba? Kaya lang, di ba binibigyan sila ng test ni Lord eh. Tama, ang blessing pwedeng mag-stop, right? Pwedeng tumuloy, right? Paano kung ito na yung test? Sabi ni Lord, sige, i-bless kita. Tama? Pero kailangan mong i-bless ang ibang tao. Okay? Para mas i-bless pa kita. Di ba? Paano kung dumating yung blessing sa'yo? Tapos, di ba? Iba yung ginagawa mo. Makakat yung blessing. Yun yung kailangan nating ma-appreciate. Kasi si Lord naman nagsabi, God does not only want to bless you, but want to bless other people through you. Parang kami po, as a trainer, ano po ba yung gift sa amin ni Lord? Yung talent. Yung maliit na talent na to. Yung magkwento. Di ba? Yung iparamdam sa inyo. Okay? Yung mga bagay na alam nyo na makakatulong sa inyo. So, isinishare natin. Kasi merong principles kasi na the law of use eh. If you don't use it, you lose it. Yeah? Kapag di mo ginamit ang isang bagay o talento na ibinigay sa iyo ni Lord, mawawala. Ibibigay sa iba. Ayan. Ibibigay daw sa iba. Kaya kayo, kung may talent kayo, ibigay nyo, i-share nyo. I-share nyo. Okay? I-share nyo. Yung mga experience nyo, i-share nyo yan. Okay? Ayan. Tama. Ang nakikita ko lang, ito, napapansin ko lang sa mga nag-ano. Bakit isang pangalan lang yung nagko-comment? Di ba? Tulog na. 66 pa tayo eh. Bakit ang nagko-comment? Sila Ma'am Jane lang, sila Ma'am Alice. Paulito, mag-comment naman kayo. Ayan. Pero okay lang to. Nabuhayan ako kasi maraming salamat po, Engineer Pogi. At least may nakakaalala pa rin sa akin, na Pogi ako. Yung iba na nalimutan na Pogi ako. At least may nakaalala pa rin. Kaya si Ma'am Ria, no? Ma'am Ria. Kilala ko to si Ma'am Ria. Ma'am Ria, thank you, ha? Pinaalala mo na Pogi ako, ha? Ayan. So, the greatest secret to success is helping other people become successful and happy. Tama po. So, parang yung mga principles of success na daan natin discuss kasi unang-una, okay? Para at least, pero ang topic natin is building confidence, right? Tama po. So, kasi kailangan, importante ito na alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Kasi, alam nyo po kapag nakakatulong ka, na-build yung confidence mo na gawin mo yung isang bagay Tama po. Kasi kung alam mo na hindi ka nakakatulong, hindi effective yung product, na parang ang gusto mo lang kumita, alam mo hindi mabibuild yung confidence mo sa product na talagang parang alam mo kung nasisiya na
natutuwa ako dun sa mga leader na talagang naghahanap ng matutulungan, especially katulad nila Ma'am Gina ng Cagayan. Ang hinahanap nila may sakit eh. Eh papasok kasi ito dun sa principles kanina eh na yeah, keep doing good and don't expecting anything in return and God will take care your needs. Parang ganun eh. So alam niyo yung mga something na ganun, 'di ba? Parang mga missionary tayo na alam naman kasi natin eh na may balik talaga lahat ng ginagawa natin, ha? Kasi yun nga yung sinabi, tulungan mo. Tulungan mo. Ay mabait si Lord eh. Isang click lang ni Lord yan, yung left and right mo, lalabas na yung mga leader dyan.